Welcome sa Pinoy Crime Stories, kung saan ibinabahagi namin ang mga kaso at kwentong misteryo na magpapatayo ng inyong balahibo. Kung ikaw ay bago rito sa aming channel, ay i-hit na ang like sabay subscribe. At i-hit din ang notification bell para updated ka sa mga bagong case updates, investigasyon, at true crime stories na siguradong magpapataas ng iyong adrenaline. Lahat naman siguro tayo ay matutuwa pag naimbitahan tayo sa mga kasalan. Excited tayo na makita ang ating mga pinsan, kababata, pati na rin ang mga malayong kamag-anak. At lahat naman tayo sigurado ay nag-aabang sa handaan. At syempre pagkatapos sigurado merong konting inuman na mayroong kasamang pulutan at kwentuhan. Pero paano kung inimbita ka para dumalo ng kasal, ikaw pala yung magiging handa at literal na pulutan? Pakinggan ang kwento ni Benji Ganay na isa dapat bisita sa isang kasalan sa Nara, Palawan. Pero ang ending ay siya pala ay magiging parte ng handaan. Ang Nara, Palawan, isang lugar na kilala sa kagandahan at katahimikan. Pero sa likod ng mapayapang tanawing ito, nakatago ang isang madilim na kwento ng galit, pagtataksil, at isang trahedyang bumalot sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan noong Hulyo 17, 2004. Si Benji Ganay, 25 anyos, ay naimbitahan ng kanyang pinsan na si Eladio Baule na dumalo sa kasal ng anak nitong babae. Ito naman ay masayang pinaunlakan ni Benji. Ang hindi niya inakala na ito na pala ang kanyang huling pagdalo sa isang kasalan. Dumating na ang araw ng kasalan at sa kasagsagan ng kasiyahan habang ang lahat ay nagdiriwang, isang maliit na insidente ang labis na ikinagalit ni Eladio Baule, ama ng bride. Dahil sa kalasingan, ay biglang natumba si Benji at hindi sinasadyang pagkakataon na hawakan niya ang puwet ng bride. Ang masayang selebrasyon ay biglang napalitan ng tensyon na kalaunay na uwi sa madugong trahedya. Pagkalipas ng ilang oras, ang galit ni Eladio ay tuluyang lumala dahil din siguro ito sa impluwensya ng alak. Tinawag niya ang anak na si Gerald at dalawa pang kamag-anak na sina Junie Buyot at Sabtuari Peke upang kumprontahin si Benji sa kanyang ginawa. Dahil hindi naman niya alam na ang kanyang nagawa ay ikinagalit na pala ng padre de pamilya. Ang inakala ni Benji na usapang pamilya lang ay nagdala sa kanya sa tiyak na kamatayan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, sakay ng tricycle, dinala ng 4 na lalaki si Benji sa isang masukal na parte ng kagubatan. Doon, walang awa siyang pinagsasaksak ng grupo nang walang kalaban-laban hanggang siya ay mawalan ng buhay. At hindi doon nagtapos ang kanilang karumal-dumal na krimen. Gamit ang baon ng niyog at kerosene, sinunog nila ang bangkay ni Benji. Bago bumalik sa kasalan, itinapon nila ang ilang bahagi ng mga labi niya sa ilog sa paniniwalang tatangayin ito ng ulan. Ayon kay Junie Buyot, nakalaon ay sumuko at nagsalaysay sa pulisya. Hindi lang basta sinunog ang katawan ni Benji. Noong tila parang amoy lechon na ang mga labi ni Benji sa apoy, ay pinilit siyang pakainin ni Eladio ng luto na laman ni Benji. Dahil sa takot na baka siya naman, ang isunod na patayin at lutuin ng grupo, sinubo ni Junie ang parte ng laman ni Benji habang pinagmamasdan siya ng grupo. Pero ayon sa kanyang salaysay, ay hindi niya nagawang lunukin ang piraso ng laman at agad niya ring itong isinuka. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ayon kay Junie, ay mas ikinagulat ng mga investigador. Ayon sa kanya, ang iba pang bahagi ng katawan ni Benji ay inilagay nila sa plastic at dinala nila pabalik sa kasalan. Dito ay ibinigay nila ang tila bagong luto na karne sa mga natitirang bisita na nagiinuman at ginawa itong pulutan. Makalipas ang ilang araw dahil sa bigat ng konsensya, ay umamin si Junie Buyot sa lahat ng detalye. Sa kanilang investigasyon, natagpuan ng pulisya ang sunog na buto at piraso ng anit ni Benji malapit sa lugar kung saan nila siya sinunog. Ang nakakakilabot na kwento ni Buyot ay naging basehan ng kaso laban kay Eladio at sa iba pang mga suspek. Makaraan na kumalat na ang balita sa lugar nila si Peke ay sumuko rin sa pulisya, pero ang mag-ama na si Eladio at Gerald Baule ay inaresto sa kanilang bahay dahil sa salaysay ni Junie. Tikom ang bibig ng tatlo nang subukan hinga ng panig ng media sa tunay na motibo nila kung bakit nila nagawa iyon. Ang kwento ni Benji Ganay ay iniwan ng bayan ng Nara sa matinding takot at palaisipan.
Isa lang ba itong isolated case sa lugar dahil sa hindi makontrol na galit at kalasingan? O may mas malalim at mas nakakatakot na motibo sa likod ng krimen? May mga haka-haka na ang mga suspek ay miyembro ng isang kulto o bahagi ng isang mapanganib na grupo na responsable sa pagkawala ng ilang residente sa lugar. Dahil lang sa tila maliit na bagay at hindi pagkakaintindihan, ang buhay ni Benji Ganay ay natapos sa karumal-dumal na paraan, ngunit ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa kung paano ang galit at karahasan ay maaaring humantong sa isang karumal-dumal na krimen. Sa tahimik na bayan ng Nara, ang kanyang alaala ay nananatili. Isang simbolo ng isang trahedya na hinding-hindi malilimutan. Sa sunod na episode, ilalahad namin ang kaso ni Mia Skadhaug Estevan, isang 22 anyos na nursing student, chinap-chop ng 231 piraso. Paano humantong sa ganito ang lahat? Sino ang salarin? At ano ang motibo nito sa pagkitil sa buhay ng batang estudyante? Abangan sa susunod na episode ng Pinoy Crime Stories. Ako po si Marie, ang inyong lingkod at tagapagbalita. Paalam hanggang sa muli.